yun ang sagot natin dyan. Oo. Hindi madali yung trabaho, no? Definitely, it's going to take a lot of paperwork, research Yes. work, investigative work, no? But like I said, meron na tayong tools ngayon, no? May tools tayo na walang tool, hindi hindi available dati. Mm. Now we have the internet, now we have social media na mapapadali considerably yung trabaho. And in fact, marami sa mga kabaro mo na investigative journalists are doing it, no? Mm. Na nakakapaghalukay sila ng mga impormasyon na yun na nga, yung mga properties na kahit nasa ibang pangalan na natitrace nila, Mm. no? Using the technological tools that we have. Nagagamit ng mga investigative journalists, nagagamit ng mga investigators natin. So, while the work itself is very hard for sure, maraming paperworks na kailangan alungkatin, but it's also true na meron na tayong mga tools today, possibly including AI, that can help ease the work considerably. So ginagawa na yan ng mga primarily ng mga investigative journalists ngayon. Alright. And attorney, sa punto po na iyan, dahil sabi nga po natin baka mangyari ulit, wag naman po salang history repeat itself regarding nga po dito dahil parang nagiging cycle lamang po ito ng mga paulit-ulit na nangyayari sa ating pong bansa. Ang pagnanakaw and then pagkatapos wala na and then andyan na naman po, bagong estilo naman po ng pagnanakaw, mga ilang pong mga scam na nangyayari. How can we lalo po mag-iba yung administrasyon, baka iba na naman po yung pagtutok po nito. Yun po yung maging problema kapag, ay, okay lang yan, o ganito na, baka, so sa at na naman po mangyayari, pero of course, kung wala yung mga leader po natin na magpo-pursue po nito, talo naman po ang taong bayan. Well, ang quick answer to your question, Frami, is talagang kailangan ibang klase ng tao ang ihalal natin. Lalong-lalo na sa Kongreso, no? Particularly sa House of Representatives. Kasi right, ang na-discover natin, I hope, ang kinamulatan ng mga kababayan natin ngayon is ang punot dulo ng korupsyon, particularly yung pork barrel corruption, ay yung mga mambabatas natin. Right? I mean, that's just the reality na nag-unfold sa harap natin. So, kung ang mga hinahalal natin sa Kongreso ay yung mga pare-parehong uri ng tao, then ganun talaga mangyayari, Frami. Every administration, corruption, iba't ibang mga modus operandi, iba't ibang mga estilo. Kasi pare-pareho silang uri ng klase, no? Yung mga dynasty. Now, kung gusto natin magbago yung sitwasyon, kung gusto natin mabawasan or mawala na nga talaga yung pork barrel corruption, then the quick answer is ibahin natin yung uri ng tao na hinahalal natin. Yung may integridad, yung talagang naniniwala sa public interest, at yung merong kapasidad na gumawa ng batas. Yung tamang batas. I mean, that's the bottom line, kumbaga. Of course, kailangan natin siyempre tugisin yung mga corrupt. Nariyan na tayo, hindi dapat tayo umatras dyan. Kailangan din natin sumigaw at iparating yung galit natin. Yes, ma'am. Hindi, kailangan din yun, right? Hindi natin sinasabing hindi kailangan yun. No? But at the end of the day, the bottom line, kung pare-pareho pa rin ang hinahalal natin na tao, mga dynastic politicians, then hindi talaga mawawala yung pork barrel corruption na yan. Yes. Attorney, your thoughts with this pagpasa po ng ating pong 2026 budget na nasa opisina na po ng ating pong presidente. Ano po ba ang nakikita po niyo doon? Dahil may mga ilang pa rin pong usapin na naka-livestream po tayo, nagkaroon ng deliberation sa BICAM and natapos na po yan.
Pero may mga ilan na ay parang may mga ilan din pong mga sofa pork na nangyayari pa rin na hindi pa rin maalis na kahit po matindi po ang pressure po ng mga civil mga ano ang ating pong mga iba't ibang sektor ng ating pong lipunan regarding po diyan pero sila pa rin po ang siyang nagwagi with the mga soft pork na meron po sila, attorney. Yun na nga, that's precisely my point, Rami, di ba? Mm. Ito na nga, naka-live stream na nga, hindi pa rin sila nahiya eh. Mm. Right? May pressure, may live stream, pero wala, hindi sila natinag. Mm. May soft pork pa rin, may insertions pa rin. Mm. And yung mga dapat gastusan pa rin natin, hindi pa rin nila nilagyan ng pondo. Mm. Like yung AFP modernization program.